na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte sinampahan ng panibagong disbarment complaint sa Supreme Court ngayong araw. 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President pasado sa Senado. Pondo para sa pamimigay ng ayuda sa ilalim ng Kapos ang Kita Program o AKAP tinanggal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na ng Pilipinas mula sa one-day working visit sa United Arab Emirates. Vice President Sara Duterte maaaring sampahan ng kaso ng Philippine National Police dahil sa umano'y panunulak ng pulis. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 27, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tumanggi muna si Vice President Sara Duterte na magbigay ng komentaryo sa ipinadalang sabina ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito sa kanyang mga naging pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, nais muna niyang mabasa ang nilalaman ng summon. Binigyan naman ito ng NBI ng hanggang Biyernes, November 29 upang tumugon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nagtungo na kahapon November 26 ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City para isilbi ang sabina kay Vice President Sara Duterte. Sa kopya ng sabina pinadadalo si VP Duterte sa tanggapan ng NBI sa darating na Biyernes, November 29. Ito ay upang marinig ang kanyang paliwanag kaugnay ng mga binitiwan nitong salita sa kanyang online press conference itong weekend na ukol umano sa pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang purpose po ng subpoena is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. Usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock dapat. Pwede naman po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Pwede naman po siguro. Mas maganda kung mismong yung Vice President na po. Samantala tumanggi namang magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng nasabing sabina mula sa NBI. Aniya nais din muna niya itong makita bago magsalita o magbigay sagot tungkol dito. I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So I do not know. So we'll stop about the subpoena. No, let's stop talking about DOJ and subpoena, and let's allow me to read through it, and then think, and then write an answer, and then we'll talk. Kasabay ng deadline na ibinigay ng NBI kay VP Duterte para tumugon sa sabina na isinilbi sa kanya ay ang pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay sa paggamit ng pondo ng OVP at Department of Education. Nauna nang kinumpirma ni Vice President Duterte ang muling pagdalo sa nasabing pagdinig sa Biyernes upang samahan ang mga OVP staff na haharap din sa House panel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapakita ng concern, ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang pagsama sa kanyang mga empleyado sa ospital. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi gawang eksena lamang ang pagkakasakit ng kanyang mga tauhan sa gitna ng pagdinig ng Kamara sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Ang detalye sa ulat ni Mia Alonzo. Hindi pang iimpluwensya ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa dahilan kung bakit 24/7 ay sinasamahan nito ang mga empleyado na nasa ospital.
Ayon sa Vice Presidente, katunayan nito ang nangyari sa hearing sa House of Representatives kung saan hinahayaan niyang sumagot ang mga ito kahit papakiramdam niya ay hindi na dapat pang isa publiko ang ilang mga impormasyon. Yusek Lopez attended the hearing. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez attended the hearing. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Kasi ayaw namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajarda, not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail. Kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina, na nililipat sa isang opisina, and that is called details. Kaugnay nito, nagbigay ng reaksyon ng Vice Presidente hinggil sa issue na sa tuwing humaharap umano ang mga tauhan sa Office of the Vice President ay nagkakasakit ang mga ito at nao-ospital. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Dagdag pa nito na lahi ni Office of the Vice President staff na si Gina Acosta ang heart attack sa pamilya. Kaya swerte na lamang at hindi stroke ang nangyari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Dok, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang parents and some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So, ano ba? Papaupuin pa ba natin doon? Tapos antayin natin, na heart attack. Sa kasalukuyan, ayon kay BP Sara ay under trauma pa si Acosta kaya't hindi pa aniya ito nakakausap ng maayos. Nagbigay din ito ng update patungkol kay Atty. Lopez na magsasagawa aniya ito ng legal action kaugnay na rin sa pag-extend ng contempt nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang muling dumalo si Vice President Sara Duterte sa isasagawang pagdinig ng Kamara sa Biyernes, November 29 para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Nauna nang sinabi ni VP Sara na layon ng kanyang pagdalo na ipakita ang suporta sa mga personnel at executives ng OVP na magsisilbing resource persons. Itinanggi naman ni VP Sara ang mga paratang na kaya siya dadalo ng hearing ay dahil hindi umano niya maiwan ang kanyang mga staff at opisyal bunsod ng maaaring isiwalat ng mga ito. Isang anonymous disbarment case ang natanggap ng Supreme Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, wala pa silang aksyon sa reklamong ito sa ngayon. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Kinumpirma ng Supreme Court na may natanggap silang disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May petsa itong October 24 at ngayong buwan lang nakarating sa Korte Suprema mula sa hindi nagpakilalang complainant. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung ito ay nairapol na. Base ito sa nasabi ng ikalawang Pangulo na ipauhukay niya ang labi ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani kung saan ito pinayagang mailibing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And just this month, the Supreme Court received an anonymous complaint
regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. Ang disbarment ay isang proseso ng pagtanggal sa lisensya ng isang abogado dahil sa nagawa nitong paglabag sa batas at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, may nakabinbing pang disbarment case si BP Sara kaugnay sa pananakit nito sa isang sheriff noong mayor pa siya ng Davao City. Actually, there's a pending case on disbarment for the VP, which was filed a few years ago, back when she was still the mayor of Davao. Ayon sa Korte Suprema, case-to-case basis at magdedepende sa desisyon ng Korte ang pag-aalis sa lisensya ng isang abogado. May posibilidad din na magsagawa ng motu proprio o kusang investigasyon ng Supreme Court patungkol sa disbarment ni BP Sara. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag hinggil dito ang kampo ng pangalawang Pangulo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang disbarment complaint ang isinampa sa Supreme Court laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, personal na nagtungo sa SC si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, para hilingin na tanggalin bilang abogado ang pangalawang Pangulo. At para sa iba pang detalye, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga sinabing rason ni Secretary Gadon upang isampa ang disbarment complaint laban sa Vice Presidente? Magandang umaga, Ella. Ayon kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, nakasaad nga dito sa disbarment complaint na ito yung pagbaba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa bantang pagganti ng assassination sakaling ipapatay siya, kasama rin sa grounds ang pagmumura ng Vice Presidente kina President Marcos, First Lady at House Speaker. Ayon pa kay Gadon, nais din niyang masubukan ang pagiging patas ng Korte Suprema. Noong Hunyo na nakaraang taon ay pinatawa naman ang disbarment si Gadon dahil sa pagmumura nito at pambabastos sa isang mamamahayag. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Motu proprio yung ginawa nila sa akin. Di motu proprio din nila ngayon si Sara. Ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto na lang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Ayon pa kay Gadon, hanggang sa ngayon ay wala pa rin desisyon ang Supreme Court sa nakabinbing disbarment case ni BP Sara dahil naman sa panununtok sa isang sheriff noong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Kahapon inihayag naman ng Supreme Court na may natanggap na silang anonymous disbarment complaint laban kay BP Sara dahil naman ito sa pagsasalita nito na ipauhukay niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ipinalibing naman ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa libingan ng mga bayani. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pasado na sa ikatlo at huling pagdinig ng Senado ang 6.352 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2025. Sa 19 na senador na dumalo sa Senate plenary, 18 ang bumoto para sa pagpapasa ng House Bill number 10800 o ang General Appropriations Bill of 2025. Nag-abstain si Senator Aquilino Coco Pimentel Jr. dahil anya sa wait and see attitude nito. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, pagdedesisyonan pa sa bicameral conference ang budget ng Office of the Vice President o OVP. Gayun din ang 39 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ipinasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang tinapyas ng panukalang budget ng Office of the Vice President. Tinanggal naman ng upper chamber ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na idinagdag lang ng Kamara sa General Appropriations Bill. Mula sa Senado, narito ang live report ni Asher Cadapan Jr.
Asher, ibig ba sabihin ito ay hindi na madadagdagan ng budget ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Ella, posible pa rin mabago ang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Gayun din ang kapalaran ng panukalang pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, malalaman pa ang pinal na pondong itatakda sa 2025 General Appropriations Bill o GAB. Partikular na ito para sa mga budget ng OVP at AKAP sa isasagawang Bicameral Conference Committee. Sa ngayon anya ay inadapt o sinangayunan din ng Senado ang 733 million pesos budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Ito ang tapyasadong pondo ng OVP matapos dumaan ang kanilang orihinal na 2.03 billion pesos proposed budget sa House of Representatives, habang sinunod naman ng Upper Chamber ang 2025 National Expenditure Program o NEP kaugnay ng AKAP, kung saan sa naturang panukala hindi pa kasama ang 39 billion pesos na pondo para sa AKAP dahil idinagdag lang ito ng lower house sa GAB. Inaasahan na pag-uusapan at pagdedesisyonan pa ang dalawang partikular na proposed budget sa BICAM. Mamaya isasagawa Ella, ngayong tanghali ang nakatakdang press conference ni Senator Grace Poe upang talakayin at bigyang linaw ang ilang usapin kaugnay ng panukalang pondo. Mapapanood rin ito ng live sa live streaming ng UNTV News and Rescue sa YouTube channel. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. galing sa isang araw na working visit sa United Arab Emirates. Ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa ang naging sentro ng pagbisita ng Pangulo sa UAE. Para sa kumpletong detalye, may ulat si Nel Maribohok live. Nel, ano yung napagkasunduan sa pakikipagpulong ng Pangulo sa UAE President? Yes, Aga, ilang mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya ang pagpapatupad ng ilang bilateral agreements na may kaugnayan sa kultura, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, digital economy, visa waiver para sa holders ng diplomatic, special at official passports at investment cooperation. Sa kanyang arrival statement, ibinahagi ng Pangulo ang pagpapasalamat ng pamahalang Pilipinas kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa pangangalaga at respetong ibinibigay sa mga Pilipino sa UAE. Meeting with the UAE President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa UAE government kaugnay ng ipinahatid nitong humanitarian support para sa mga nabiktima ng kalamidad. Dagdag ng Pangulo, inimbitahan niya ang UAE President na muling bumisita sa Pilipinas sa mga darating na buwan upang maipagpatuloy ang kanilang talakayan. Base sa impormasyon mula sa PCO, alas 10:00 ng umaga kanina, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Aabot sa 54 patrol missions ang nagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea mula November 1 hanggang November 25 ngayong taon. Kabilang dito ang 3 sea lift missions, 13 maritime patrols, isang maritime surveillance patrols, isang search and rescue operations at isang rotation and resupply mission. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy ang AFP sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng presensya ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Sinabi pa ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na nananatili ang access ng Pilipinas sa Escoda Shoal na patuloy nilang binabantayan laban sa iligal na presensya ng mga barko ng China. The Armed Forces of the Philippines will continue performing its mandate
to ensure the integrity of our national territory. I just mentioned that for the month of November, we conducted a total of 54 different activities in the West Philippine Sea. This is a manifestation of our professionalism, and we take pride in that. Amid all the developments of misinformation, disinformation, and malinformation, I would like to say that your armed forces will remain loyal to the Constitution and the duly constituted civil authorities. Tila tinutulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga isyung kinakaharap nito. Ito ang pananaw ng ilang mambabatas sa ginagawang pagsasalita ng dating Pangulo. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi na bago ang mga binitiwang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang mambabatas, maaring hyperbole na naman ito. Bagamat tila nang hihikayat ito na iatras ang suporta ng militar sa Pangulo, ngunit hindi na anya ito dapat pang pagtuunan ng pansin. Nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no? Yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. Diversionary tactics o paraan anya ito ng dating Pangulo para tulungan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong issue ngayon. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no, para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Panawagan ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara sa dating Pangulo, bigyan ng pagkakataon si PBBM na gawin ang trabaho nito. These are careless and unfounded, dangerous statements that are meant to destabilize and divert our country's attention from Congress' mandate to review and expect accountability, transparency from our fellow government colleagues. Samantala, ipinauubayan na ng mga mambabatas sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa banta ni VP Sara laban kay PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yung mga national agency na concerning natutugon po dito sa isyong to ay nandiyan na po at gumagalaw na po. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang magsampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte ang Philippine National Police. Ito'y kaugnay ng insidente sa ginawang paglilipat kay Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center mula sa House of Representatives noong Sabado. Narito ang report ni Leia Ilagan live. Anong kaso ang posibleng isampa kay VP Sara? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa inilabas ng pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi nito na maaaring sampahan ang paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code for resistance and disobedience to a person in authority at direct assault si VP Sara Duterte at mga staff nito. Kaugnay ito sa insidente sa paglilipat kay Attorney Laika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center mula sa House of Representatives. Nakitaan niya sa video ang head ng security ng pangalawang Pangulo na si Colonel Raymond Dante Lachica na itinulak at inassault ang in-charge na PNP doctor na maikonsideraan nilang direct assault. Sa ngayon, aniya nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa insidente. Sinabi pa ni General Marbil na dapat na igalang ng lahat ang batas anuman ang posisyon ng mga ito. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin si General Marbil kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner upang matukoy kung sino-sino ang iba pang personal na sangkot sa ginawang paglilipat kay Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center mula sa VMMC gamit ang ambulansya na nirentahan ng mga ito. Matatanda ang si Lopez ay na-cite in contempt sa House Committee on Good Government and Public Accountability at inatasan na manatili sa detention facility ng 5 araw, subalit napalawig ito ng 10 araw dahil sa ilang kaguluhan. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Inaabangan na ang pagsasampa ng kaso ng Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte.
Ngayong araw, nakatakda ito sa Department of Justice Building sa Quezon City. Ang detalye ihahatid sa atin ni Jed Neresina live. Jed, may detalye na ba kaugnay sa kasong isasampa ng QCPD laban kay BP Sara? Aga, formal na naghain na ng reklamo ang Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte at kaugnay ito sa umunoy pagpigil at panunulak ni VP Duterte sa mga pulis ng Quezon City. Nakaantabay tayo ngayon sa Quezon City Prosecutor's Office para sa karagdagan pang detalye kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda nitong weekend na nagkaroon ng komosyon na nangyari sa pagitan ng Vice Presidente at mga pulis nang i-transfer sa ospital si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Samantala, nananatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon sa pamunuan ng VMMC, patuloy na nakatatanggap ng medical care ang dalawa, ngunit hindi pa idinetalye ang lagay ng mga ito. Wala ring ibinigay na impormasyon kung kaya na ng dalawang opisyal na makadalo sa pagdinig ng Kamara sa darating na Biyernes, November 29. Siniguro naman ng VMMC na tuloy-tuloy ang kanilang hospital operations sa kabila ng presensya ng dalawang nabanggit na pasyente sa kanilang ospital. Anila mas nadagdagan lang ang seguridad sa lugar mula nang makonfine lang din ang mga ito. We assure everyone na hindi po nadidisrupt ang operations ng Veterans Memorial Medical Center sa lahat ng kaganapan ngayon. Kami ay under sa Department of National Defense. So in terms of security, even before, ay talagang strict na po ang ating security dito at ngayon ay may karagdagan pang added layer of security para sa lahat ng patients admitted here in our institution sa ngayon. Aga kanina nga lang ay nakapasok na yung mga miyembro ng Quezon City Police District at inaabangan natin ngayon na makapanayam sila para nga sa detalye kung ano ba yung isinampa nilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Sisitahin ng pulisya ang isinasagawang pagtitipo ng mga individual sa EDSA Shrine ngayong araw kung makakaapekto ito sa daloy ng trapiko. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na aaksyon ang PNP at hindi ipahihintulot na sakupin ng mga tao ang kahabaan ng EDSA at Ortigas Avenue para maiwasang bumigat ang trapiko. Dagdag pa nito, wala umanong nakikitang indikasyon ang pulisya na kailangang itaas ang alert status sa gitna ng ginagawang gathering sa EDSA Shrine. Itinuloy ngayong araw ng House Quadruple Committee o Quadcom ang pagdinig sa mga issue hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at illegal drug trade sa bansa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino-sino yung mga resource person ang nakarating ngayon dyan sa pagdinig ng Quadcom? Magandang tanghali, may mga dumating na mula sa PNP-CIG, mayroon din sa Philippine Statistics Authority, mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. At kaugnayan sa pagpapatuloy nga ng House Quadruple Committee o Quadcom ng pagtalakay sa kanilang o dito sa kanilang hearing ngayong araw, yung issue ng illegal drug trade at ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa kanyang opening statement, sinabi ng chairman ng komite na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na marami daw silang natanggap na batikos kaugnay dito sa kanilang ginagawang pagdinig sa iba't ibang kontrobersyal na issue sa bansa. May mga troll na anya ang nabayad ng POGO na pilit silang sinisira o pinasasama pati ang mga tumisiko sa pagdinig. May lang inimbistahan na hindi nakadalo tulad ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Manscarpio. May ipinadala itong sagot sa imbitasyon ng komite at marami daw itong kaso na ngayong araw na pinupuntahan.
Inibitahan din si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang pero wala itong kumpirmasyon na dadalo. Samantala, hindi rin nakarating sa pagdinig si dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Ayon sa komite, 3 beses na itong hindi dumalo sa imbitasyon. Ayon sa kanyang mga kasamahan, huling nag-report si Grijaldo mula November 18 hanggang 22. Si Grijaldo ang nagbulgar sa Senado na pinilit siya ng 2 Quadcom co-chairman na aminin na may reward system para sa mga rogue policemen at hitmen na makapapatay ng drug target sa panahon ng nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa ngayon, hindi pa formal no aga na natalakay yung mga binabanggit nilang mga isyo at admin matters pa lamang sa ngayon ang tinatalakay ng komite. Yan man nating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Wala pang Carmageddon na nararanasan sa Metro Manila sa kabila ng lalong pagsisikip ng trapiko habang papalapit ang holiday season. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, para naman mapaluwag ang mga kalsada, mas intensified na ang ginagawang clearing operations ng ahensya. Narito ang report ni JP Nunez. Tuwing rush hour sa umaga at sa hapon, bumper to bumper ang sitwasyon ng mga sasakyan sa mga major thoroughfare sa Metro Manila. Habang papalapit ang holiday season, inaasahan na lalo pang bibigat ang daloy ng mga sasakyan. Sa datos ng MMDA noon pang mga nakaraang buwan, lagpas 400,000 na ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA kada araw. Pero ayon kay Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group ng MMDA na siyang nangunguna sa pagsasagawa ng clearing operations, wala pa namang Carmageddon sa Metro Manila. Ang Carmageddon ay ang matinding traffic kung saan kinakailangan pang isara ang isang kalsada dahil overloaded na ito ng mga sasakyan at talagang wala ng galawan sa mahabang oras. So far naman po, moving pa rin naman ang traffic natin and wala pa rin naman po tayong forecast for the past few years, no, yung mga Carmageddon, wala pa naman po yan dahil maganda naman po ang ating management for now. Upang mapaluwag ang mga kalsada sa Metro Manila, habang papalapit ang holiday season, mas intensified na ang clearing operations ng MMDA. Kahapon sa Parañaque City sila nag-ikot. Ilang mga illegally parked vehicles na nasa harap ng mga business establishment ang nato ng MMDA. Nakikiusa lang po sana ako na kung maaari pagbigyan niyo ako kasi hindi ko alam na may limit po pala. Wala naman nakalagay dito na na bawal Yes, we agree, no? Dapat meron pong parkingan ang mga business establishment. However, we cannot sacrifice yung pedestrian pa rin or ng sidewalk para sa ating mga pedestrian. Ayon sa MMDA, may tamang sukat ang mga sidewalk at kapag umabot dito ang mga nakaparadang sasakyan, ay dapat na itong matow. Ang sidewalk should at least be 1.5 meters to 2 meters po ang allowance na binibigay para po ito maging safe na madadaanan ng ating mga kababayan. Kung mahaharangan anya ang mga sidewalk ng sasakyan, hindi na makakadaan ang mga tao at malamang ay umiwas sila papunta sa kalsada kung saan pwede silang mahagip ng mga sasakyan. Yes, the sidewalk is there. However, nahaharangan po ito ng mga sasakyan na nakaparada. So nagkakaroon po ng concern when it comes to road hazard para po sa ating mga pedestrian. Kabilang sa nililibot ng MMDA ang mga malalaking kalsada, pangunahin ang EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City, Quezon Avenue at Rojas Boulevard. Gayon din nila ang mga kalsada sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil inaasahan ang mga pasaherong lilipad, paalis at pabalik ng Pilipinas. Panawagan naman ng MMDA sa mga motorista na magkaroon ng disiplina sa pagpapark ng kanilang mga sasakyan upang hindi maperwisyo ang iba kapag tumukod ang matinding traffic. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinusuri na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling na gawing 60 pesos ang flag down rate ng taxi.
Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, kailangan munang matukoy ang epekto nito sa ekonomiya at hindi maaaring aprubahan kung magdudulot ng mataas na inflation na makakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Inaasahang magkakaroon ng desisyon ang bagong LTFRB board sa loob ng 2 linggo matapos ang kanilang pagsusuri. Tututukan ng Land Transportation Office o LTO ang digitalization ng mga serbisyo nito. Layo nito na maging mas madali sa publiko ang mga transaksyon na kailangan nilang gawin. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong mga serbisyo ba ng LTO ang nasa planong gawing online? Ella, isa nga dyan ay yung pagbubukas ng mga online renewal ng driver's license sa mga overseas Filipino workers. Sa isang media forum nga dito sa Maynila ngayong umaga, sinabi ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na digitalization ng mga serbisyo ng ahensya ang kanilang tututukan sa 2025. Kasama dyan yung online renewal ng driver's license sa mga OFW para hindi na umano bumalik sa bansa ang mga migrant workers para lang mag-renew ng driver's license o kaya naman ay magpadala pa sila ng mga tauhan sa ibang bansa. Ayon sa LTO, dapat maging online ang mga transaksyon sa LTO para hindi na mahirapang pumila ang publiko sa kanilang mga opisina. May iwasan din umano ang korupsyon dahil hindi na dadaan sa mga empleyado ng ahensya ang mga transaksyon. Nakikipag-ugnayan umano ang ahensya sa mga digital payment platforms para gawing online ang mga serbisyo ng LTO. Samantala, kabilang sa milestones umano ng ahensya ngayong 2024 ang ginawang mga aksyon sa backlog sa mga plaka. Mas naging mabilis umano ang pagre-release ng mga plaka mula sa planta ng LTO. Samantala, Ella, sa holiday season naman, ayon sa LTO, mas magiging mahigpit sila sa mga sasakyang walang rehistro at mga kolorum. Magsasagawa rin ng mga inspeksyon sa mga public terminals upang tiyaking roadworthy ang mga pampublikong sasakyan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Sinimula na ng Department of Transportation o DOTR ang proseso ng pagsasapribado ng Operations and Maintenance o ONM para sa Iloilo at Puerto Princesa Airports. Kasunod ito ng anunsyo ng ahensya noong Lunes kaugnay ng 30 taong kontrata para sa Bohol Panglao International Airport na iginawad sa Aboitiz Infra Capital. Ayon kay Secretary Jaime Bautista, target din ng DOTR na isa pribado ang MRT3 at Davao Public Transport Modernization Program upang mapahusay ang kapasidad at operasyon nito. Inaasahan namang makukumpleto na ang ONM transfer para sa MRT4 sa kalagitnaan ng susunod na taon. Patuloy ang operasyon ng ilang pogo sa iba't ibang lugar sa bansa bilang BPO o guerrilla groups. Ito ang kinumpirma ng PAOK kasabay ng huling pagdinig ng Senado sa mga kriminalidad sa pogo. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Lumipat na ang ilang pogo sa Visayas at Mindanao matapos maglabas ang palasyo ng executive order sa pagbabano pagpapatigil ng operasyon nito sa bansa. Isiniwalat ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa huling Senate hearing kaugnay sa mga krimen na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay PAOK Director Winnie Kidato, natuklasan nila na ang ibang pogo worker ay lumipat lang mula sa operasyon sa Luzon. Ito ay matapos makita ng ahensya ang pagdami ng flights papunta sa timog bahagi ng bansa. Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. Isa pa nila sa mga diskarte ng mga pogo para makapagpatuloy pa rin ang operasyon sa kabila ng kautusan ng punong ehekutibo ay ang pagpapanggap bilang BPO. Iba-iba po ang style po nila but most of them
nagiging mga guerrilla groups na into 10s, 20s, where before were operating in thousands. Nilinaw naman ng Securities and Exchange Commission o SEC na lihitimo ang mga pogo na nagpaamyenda ng rehistro upang maging BPO. Madam Chair, yung mga legitimates naman po na POGOs, yung hindi naman sila na-revoke dahil wala po silang violation sa batas po, they can still apply for an amendment po, ma'am. Papunta po sa BPO, ma'am. Provided naman po, ma'am, nagpalagay naman po kami ng kuletilya na susunod po sila sa batas. Gayunman, nakahanda ang SEC laban sa mga korporasyon na mag-ooperate pa rin bilang POGO. Yes, Madam Chair, if we find or discover that these corporations or those engaging in POGO still continue to engage in POGO, definitely the SEC will take the necessary action, Madam Chair. Kaugnay nito, tiniyak ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang pagsusulong ng mga panukalang batas upang hindi maabuso ang mga proseso ng pamahalaan. Ipapasa natin ang mga angkop na batas para paigtingin ang mga sistema kontra abuso sa civil registration, immigration, money laundering, kandidatura sa eleksyon at national security. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWP B9 ang 33 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Zamboanga Peninsula, epektibo sa Disyembre 12. Dahil dito, tataas ang sahod mula 381 pesos patungong 414 pesos sa non-agriculture sector at mula 368 pesos patungong 401 pesos naman sa agriculture sector. Ang retail o service establishments na may 10 o mas kaunting empleyado ay maaaring mag-apply ng exemption sa wage increase. Aalisin na ang goods at services tax sa Canada simula December 14 upang tugunan ang kakulangan sa consumer confidence. Sakop ng naturang buwis ang mga produktong gaya ng damit at sapatos ng mga bata, laruan, diapers at pagkain sa mga restaurant. Ayon kay Finance Minister Chrystia Freeland, layunin ng hakbang na ito na muling buhayin ang paggastos ng publiko lalo na't nararamdaman pa rin ng mga mamamayan ang epekto ng mataas na presyo. Magbibigay din ang gobyerno ng $250 cash aid sa mga kumikita ng hanggang $150,000 noong 2023. Inaprubahan ni U.S. District Judge Tanya Shetkan ang hiling ni Special Counsel Jack Smith na i-dismiss ang kaso laban kay U.S. President-elect Donald Trump kaugnay ng tangkang pagbago sa resulta ng 2020 election at maling paggamit ng classified documents. Unang inakusahan si Trump ng conspiracy at obstruction kaugnay ng classified documents noong 2023. Subalit ang resulta ng eleksyon at posisyon ng Department of Justice na hindi maaring litisin ang nakaupong presidente ang nagresulta sa dismissal. Nilinaw ng US DOJ na ang desisyon ay nakabatay sa konstitusyonal na limitasyon sa pag-uusig habang may tungkulin si Trump bilang Pangulo. Idineklara na ng health officials ng New Zealand ang whooping cough bilang isang epidemya sa bansa. Umakyat na sa 263 ang kaso ng whooping cough o pertussis sa loob ng 4 na linggo hanggang November 15 na siyang may pinakamataas na bilang ng kaso sa loob ng isang buwan sa 2024. Samantala, natukoy ang mga hotspot ng whooping cough sa mga rehiyon ng Lower North at South Island sa New Zealand ayon sa datos mula sa Institute of Environmental Science and Research o ESR. Ang Wairarapa District ay nagtala ng pinakamataas na rate na 25.4 kaso sa bawat 100,000 tao. Kasunod ang Southern District na may 11.6. Wangani District na may 11.4.
at Capital and Coast District na may 10.4. Pinayuhan ni Dr. Matt Reed, isang public health medicine specialist, ang mga nagdadalang tao at mga magulang ng sanggol na magpabakuna upang maiwasan ang patuloy na pagdami ng kaso at maprotektahan ang mga bata mula sa panganib na whooping cough. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 21, nagsasabi, ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.